Dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay, sinisi niya ang relihiyon at nagnais siyang maghiganti sa mga taong naniniwala at naglilingkod sa Diyos. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Pag-uusapan naman natin ngayon ang isang kaso sa Western England na gumulantang sa kanilang buong lugar at na siya rin nagbigay ng lubos na takot sa kanilang mga mamamayan. Nakatutok ang kasong ito sa isang lalaki mula sa Farrow family. Ang mag-asawang sina Reg at Doreen Farrow ay nagsimula ng isang malaking pamilya kung saan nagkaroon sila ng 6 na anak. Sa lahat ng mga batang ito, ang kanilang bunso na pinangalanan nilang Stephen ay siyang natatanging nagmula sa isang hindi planadong pagbubuntis. Si Stephen ay pinanganak noong 1964 at agad nilang napansin na parang kakaiba ito kumpara sa ibang mga bata sa kanyang edad. Madalas siyang tawaging black sheep ng pamilya at naniniwala pa nga ang kanyang ina na mayroong mali sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa pagpapalaki rito, minahal pa rin naman siya ng kanyang ina ng buong buo. Noong siya ay bata pa, hindi daw natutulog si Stephen sa gabi, kaya palaging puyat din ang kanyang mga magulang. Pagbabahagi pa nga ni Doreen kalaunan, kung bibigyan daw siya ng pangalawang pagkakataon, mas pipiliin pa niyang isilang muli ang kanyang 5 mga anak kaysa na magkaroon ng isa pang anak na katulad ni Stephen. Napaka-hyperactive daw kasi nito na pinauwi pa nga siya sa unang araw niya sa paaralan dahil sa kanyang masamang pag-uugali. Maliban pa doon, nakabuo din ito ng mga anti-social behaviors noong kanyang kabataan. At hindi lamang yun maliliit na kapasawayan, kundi mga nakakabahalang kilos talaga. Ang kanyang pamilya ay napakarelihiyoso at nagsisimba tuwing linggo, ngunit siya naman ay galit na galit sa relihiyon. Dahil doon sa edad na 10 years old, sinunog niya ang altar at pinanood iyon habang tinutupok ito ng apoy. Nang mga puntong iyon, walang sino man ang nakakaalam ng impormasyong ito, pero makalipas ng ilang dekada, inilahad mismo ni Stephen na 1 taon bago naganap ang insidente, pinagsamantalahan di umano siya ng pari at ito ang naging dahilan ng kanyang matinding galit sa Kristyanismo. Ang problema lang sa rason niyang ito, hindi lamang sa simbahan natigil ang galit ni Stephen. Noong bata pa siya, wari ba ito'y naging isa ng arsonista na halos sinusunog niya ang kahit anong bagay, kabilang ng paglalagay ng umaapoy na basahan sa mga mailbox. Bagaman walang nasaktan o namatay sa mga insidenteng ito, ang ugali niyang iyon ay lubhang nakakabahala para sa isang batang nasa murang edad pa lamang. Sa kasamaang palad, lalo lang lalala pa ang kanyang mga ginagawa sa paglipas ng panahon. Pero sa kabila nun, patuloy pa rin siyang itinuring ng kanyang mga kapatid bilang ang pinakapaborito ng kanyang ina. Mahal na mahal ni Stephen ang kanyang ina, ngunit ang relasyon naman nito sa kanyang ama na si Reg ay sobrang iba. Si Reg kasi ay napakastrikto at medyo mahigpit din sa pamumuno ng kanilang tahanan. Iyon mismo ang ipinagre-rebelde ni Stephen na nagpatuloy pa ang ganito niyang pag-uugali hanggang siya ay nagbinata. Maliban pa doon, sinabayan pa ito ng ibang masama niyang ginagawa, kagaya na lamang ng karahasan at kalupitan sa mga hayop na isang katangian na madalas mong makita sa mga taong nagiging mamamatay tao sa hinaharap. Kaya nang lumalaking marahas, suwail at ilang sa mga tao, hindi na nakakagulat na noong taong 1979 at sa edad na 15 years old, si Stephen ay pinaratangan ng pagnanakaw at ipinasok ito sa isang disciplinary school. Gayunpaman, hindi pa rin ito nakapigil sa walang kontrol niyang mga kilos. At 3 taon lamang ang lilipas noong 1982, natagpuan naman siyang guilty sa arson na nagresulta sa pagkabilanggo niya ng maikling panahon. Pagkatapos niyang makalaya mula sa kulungan, nagawa naman ni Stephen na hindi muling maaresto sa sumunod na 12 taon. Pero hindi iyon dahil nagbago na siya o sumusunod sa batas. Sa halip, natutunan niya lang kung paano iwasan ang mga otoridad. Nang mga panahong iyon, nagpatuloy siya sa mga maliliit na pagnanakaw at iba pang krimen at naging isa rin itong homeless na tao at nabuhay bilang isang palaboy sa daanan. May mga pagkakataon namang nakahanap siya ng kanlungan sa kanyang pamilya o mga kaibigan,
subalit kadalasan natutulog lamang ito sa kung saan mang kalye. Ang ganito niyang pamumuhay ay nagpatuloy hanggang noong taong 1994 at nang panahon namang ito, nakasuhan siya ng aggravated burglary matapos niyang pasukin ang tahanan ng isang matandang babae sa Stowbridge. Bilang resulta ng isinagawa niyang krimen, hinatulan siya ng 7 taong pagkakakulong. Dahil sa mga nauna niyang konbiksyon noong siya ay bata pa, dumaan din siya sa isang psychological evaluation. Maraming nakakabahalang detalye ang lumabas sa mga session na iyon at ito ay mga bagay na nagpapaliwanag ng kanyang kakaibang pagkilos. Una, inamin niya sa isang psychiatrist na pinapantasya niya di umanong pagsamantalahan ang mga babae sa harap ng kanilang mga asawa. Ang nagpalala pa sa mga pantasyang ito, sinabi niya rin na pagkatapos nun, gusto niyang patayin ang mga asawa nila bago bumalik muli sa pagpapahirap sa mga babae. Dahil sa mga konfesyon na ito, opisyal nilang diniagnose si Stephen ng psychopathy. Isa itong sakit sa pag-iisip na nagpapakita ng pagiging impulsive, kawalan ng awa at pagkakaroon ng antisocial na pag-uugali. Nang puntong iyon, sa kabila ng pagbabahagi nila ng impormasyong ito sa hukom at iba pang mga otoridad, pinalaya pa rin nila si Stephen mula sa bilangguan 1 taon na mas maaga, mga taong 2000. Kaya para sa karamihan, sadyang nakakagulat na ang isang diagnosed na psychopath na may marahas na mga gawi ay pinalaya nila ng maaga, lalo na pagkatapos itong aminin ang mga kakilakilabot at madilim niyang mga iniisip. Si Stephen ay muling naging malayang tao na tumatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno at kalaunan ay bumalik din sa paggamit ng droga, pagkalulong sa alak at sa pang-aabuso ng kanyang relasyon sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nabuhay ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga benefits mula sa gobyerno kung saan nakakakuha siya ng mahigit sa 270 pounds o mga nasa 19,000 pesos kada linggo. Malaking tulong na sana iyon para sa isang taong walang trabaho, pero yun nga lang, hindi niya ito ginamit para pagbutihin ang kanyang buhay. At sa halip, ipinagpatuloy niya pa rin ang paggawa ng mga krimen at ang pagiging palaboy sa daanan. Taong 2012, sa edad na 48, ang buhay ni Stephen Farrow ay magbabago pa ng lubos sa pagsapit ng bagong taon. Isang umaga, nagising ang isa sa kanyang mga kaibigan at nakatanggap ito ng isang nakakatakot na mensahe mula kay Stephen. Ayon sa text message, sinabi ni Stephen na ang simbahan di umano ang unang magdurusa. Bagaman ang mga salitang ito ay nakakakilabot, sa pagkakakilala niya rito, parang normal na kay Stephen na magsalita ng ganoong mga bagay. Dahil doon, hindi niya masyadong pinansin ang babalang sinabi ng kaibigan. Ang galit ni Stephen sa Kristyanismo ay alam na ng lahat ng nakapaligid sa kanya at karamihan sa kanila ay iniisip na ito ay dahil sa kanyang magulong kabataan. Gayunpaman, ang mga pananaw nilang ito ay magbabago ng sumunod ding araw. January 2, 2012, sa tahimik na bayan ng Thornbury, may isang pamilya ang kakauwi lang sa kanilang tahanan. Pagkapasok nila sa loob, napansin nila na ang kanilang bahay ay madilim, malamig at napakatahimik. Nang binuksan na nila ang mga ilaw, doon na nila napagtanto na parang may mali. Ang bahay ay sobrang magulo, ang mga kabinet ay bukas at ang mga gamit ay nagkalat kahit saan. Ang pinaka nakakatakot pa, may isang mensaheng iniwan ang salarin sa ibabaw ng mesa nila sa kusina. Ito ay tinusok doon gamit ang kutsilyo at ang sabi dito, magpasalamat kayo at hindi pa kayo nakakabalik. Dahil kung hindi, pinatay na namin kayong basurang mga Kristiyano. Kinamumuhian ko ang Diyos. Agad silang tumawag ng pulisya dahil sa nakakakilabot na insidente. Gayunpaman, bagaman maigi nilang sinuri ang buong bahay, wala silang masyadong nahanap na ebidensya na magtuturo kung sino ang gumawa noon. Ang tanging nahanap lang ng mga investigador ay ang bakas ng sapatos at sinwab din nila ang buong bahay sa pagsubok na makakuha ng kahit anong DNA sample. Maliban pa doon, napag-alaman din nila na hindi sadyang pinili ang bahay na ito, kundi na iyon ay isang random na pagnanakaw lamang. Iyon ang naging konklusyon ng pulisya dahil ang sulat na iniwan ng magnanakaw ay bumabatiko sa Kristyanismo. Subalit ang mga nakatira doon ay hindi naman relihiyoso. Sa makatuwid, kung sino man ang nanloob sa kanila ay maaaring nagbakasakali lamang o talagang ito ay isa lang pagkakamali.
Pagkalipas ng ilang araw, may isang panibagong pagnanakaw na naman ang naiulat sa isang maliit na bayan sa Gloucestershire. Mga 96 kilometers pahilaga mula sa lokasyon ng unang pagnanakaw, matatagpuan mo naman ang tahimik na lugar ng Budleigh at dito nagmula ang sumunod na report ng panluloob ng isang bahay. Sa pagkakataong iyon nga lang, mas naging malala pa ang kinahinatnan nito. Nang dumating ang pulis sa lugar, may natagpuan silang bangkay ng isang matandang babae. Tinaga ito ng 4 na beses sa leeg gamit ang kutsilyo at binugbog din gamit ang sarili nitong tungkod na nasira pa nga iyon habang siya ay sinasakta ng salarin. Ang biktima ay kalaunang kinilala bilang ang retiradong guro na nagngangalang Betty Yates. Sa edad ng 77 years old, siya ay pisikal ng mahina na babae kaya siguradong wala itong naging laban sa kung sino ang pumasok sa kanyang bahay. Si Betty ay dating nagtuturo sa St. John's Middle School at kilala din sa pag-host ng book readings at sa pagdalo ng mga art at walking groups. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong rehiyon at bagaman ang dalawang insidente ay hindi pa nila nauugnay sa isa't isa, nanawagan naman ang mga otoridad para sa anumang impormasyon na maaaring makatulong sa paghahanap sa pumatay kay Betty. Bukod pa doon, nag-alok pa nga ang isang kumpanya na nagngangalang Crime Stoppers UK ng £10,000 o 757,000 pesos bilang gantimpala para sa anumang impormasyon na hahantong sa pag-aaresto ng suspect. Gayunpaman, sa kabila ng mga pabuya at tulong ng iba't ibang ahensya, wala pa ring lumitaw na bagong impormasyon ng puntong iyon. Dumating ang sumunod na buwan, nagkaroon pa ng isang masamang pangyayari nang may inireport na namang isang bayolenteng krimen. Ang nakakatindig balahibo pa, medyo kahawig din ito ang paraan ng pagpatay kay Betty. Umaga ng February 14, 2012 sa bayan ng Thornbury, 2 lokal na manggagawa ang nakaschedule na magsagawa ng maintenance sa isang vicarage na pinagmamay-ari ni Reverend John Sutherland. Gayunpaman, pagkatapos kumatok ng ilang minuto sa pinto, wala silang natanggap na sagot mula sa pari. Dahil matagal naman nilang kakilala ang Reverend at naging malapit na rin silang magkaibigan, nagpasya na lamang ang dalawa na pumasok sa loob para masimulan na ang kanilang trabaho. Subalit ilang hakbang pa lang papasok sa loob, agad na silang kinutuban na parang may mali. Ang buong lugar ay pinalibutan ng lamig, kadiliman at nakakakilabot na katahimikan. Sa mas malalim pa nilang investigasyon, humarap ang dalawa sa isang nakakagimbal at nakakatakot na eksena. Una silang nakakita ng mga bakas ng dugo at nang sinundan nila iyon, dinala sila nito sa main room. Pagkapasok nila sa loob, doon na nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Reverend John Sutherland. Malamig na ang bangkay nito at mukhang tinaga rin siya ng 7 beses gamit ang kutsilyo. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang tanging bagay na nagpatindig ng kanilang balahibo. Napansin din ng dalawang manggagawa ang iilang bagay na parang simbolikong inilagay sa kanyang katawan. Una, inilagay ng salarin sa dibdib ng yumaong pari ang isang Biblia na nakabukas sa libro ni Jude. Ito ay isang maikling bahagi ng bagong tipan na kumukondena sa mga kaaway ng Kristyanismo. At siguro ang higit na simbolo nito ay nagpapahiwatig na ang kanilang mga kaaway ay nasa loob lang din mismo ng simbahan. Ang sulat ni Jude ay nagsasalita tungkol sa mga huwad ng guro na binabaluktot ang salita ni Kristo para sa kanilang sariling pakinabang, at lalo na sa kaso na ito upang mapuno ang kanilang pagnanasa. Samantala, nakadikit naman sa pader malapit sa katawan ng Reverend ay ang isang naka-frame na larawan ni Kristo, at sa paanan ng biktima ay isang malaking salamin na nagpapakita ng refleksyon ng buong katawan ng biktima. Inilagay iyon ng salarin sa ganoong posisyon na wari ba'y nais niyang tingnan ng biktima si Kristo at pagkatapos ay ang kanyang sarili sa isang simbolikong pagpapahayag ng pagkakasala. Maliban pa sa mga bagay na iyon, may natagpuan din silang mahahabang piraso ng tissue sa buong crime scene na para bang ginamit itong party poppers ng salarin upang mag-celebrate. Ang nagdagdag pa sa kaguluhan, kinalat din ito ang mga basag na pinggan at iba't ibang pagkain sa sahig, kasama na ang mga walang lamang bote ng beer na natagpuan naman sa sala. Dahil sa mga detalyeng ito, walang duda na ang paraan ng pagpatay sa Reverend ay punong-puno ng galit. Galit na nakatuon sa pari mismo o sa relihiyong kanyang kinakatawan.
Tulad ng nabanggit ko kanina, ang insidenteng ito ay kasunod ng isang kahalintulad ding krimen na nangyari 1 buwan lang ang nakakaraan. Ipinakita nito pati na rin ang naganap na pagnanakaw noong nakaraan na may matinding galit talaga ang salarin sa Kristyanismo. Sa makatuwid, dahil sa posibilidad na may potensyal na isang serial killer ang maaaring mabuo, mabilis na sumiklab ang takot sa mga tao na nakatira sa rural at urban na komunidad ng Western England. Walang nakakaalam kung sino ang mamamatay tao na ito at kung kailan siya muling aatake. Dahil doon, ang publiko ay mas naging alerto, naging maingat ang mga otoridad at ang mga relihiyosong komunidad ay napuno naman ng takot. Sa kabutihang palad, hindi naman tatagal at mahahanap rin nila ang tunay na salarin. Sa isang surveillance footage, nahuli doon ang pagtakas ng isang lalaki papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Mga bandang 6:50 ng umaga, sumakay siya ng bus papuntang Bristol bago lumipat sa isa pang bus na papunta naman sa timog na baybayin ng England. Ang lalaking ito ay kinilala nila bilang si Stephen Farrow. Kaya noong February 14, 4 na araw lamang pagkatapos ng pangalawang pagpatay, opisyal na nilang itinuring si Stephen bilang ang pangunahing suspect sa parehong pagnanakaw at pagpatay kina Betty Yates at Reverend John Sutherland. Inanunsyo na din ng mga otoridad sa publiko na siya ay tumakas at binalaan ang lahat na huwag itong lalapitan. Samantala, pagkarating naman ni Stephen sa timog baybayin ng England, muli itong bumiyahe papunta namang Folkestone sa Kent. Nang puntong iyon, hindi pa niya alam na natuklasan na pala ng mga otoridad ang kanyang pangalan at lokasyon. Pero dahil sa palaboy-laboy niyang pamumuhay, nahirapan naman ang mga otoridad na hanapin ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap naman ng tip ang mga pulisya mula sa isang babaeng naninirahan sa Folkestone, Kent. Sinabi ng babaeng ito na ang isang lalaking di umanong nanunuluyan sa kanyang guest house ay parang kamukha ng wanted na si Stephen. Sa malaking kagustuhan nilang mahuli ito kaagad, noong February 19, mabilis na pumunta ang mga otoridad sa guest house para kumpirmahin ang tip. Pagkarating nila doon, hindi naman nasayang ang kanilang oras dahil tama nga ang natanggap nilang report. Agad nilang pinalibutan ang buong property at doon din mismo nagawa nilang maaresto si Stephen at agad din nila itong dinala sa pinakamalapit na estasyon para questionin. Nang puntong iyon, opisyal na nila itong kinasuhan ng pagnanakaw at 2 kaso ng murder para sa pagpatay kay Betty Yates at kay Reverend John Sutherland. Sa korte, inilarawan ng prosekusyon ang parehong pagpatay na napakamalupit at ginawa di umano ng isang taong may problema sa pag-iisip. Tumutugma ang lahat ng profile na iyon kay Stephen. Sinuportahan din ng mga pahayag na ito ng kanyang diagnosis na psychopathic personality disorder na resulta ng kanyang psychiatric evaluation noong siya ay bata pa. Maliban pa doon, binanggit din ng mga psychologist na may iba pa itong nakakabahalang ugali. Halimbawa na lamang, nagpapakita rin ito ng mga narcissistic behaviors at sinasabi ang anumang bagay na iniisip niya na gustong marinig ng ibang tao. Pinaniniwalaan din ng mga eksperto na magaling siya sa pagsisinungaling, arogante, may labis na kumpiyansa sa sarili, mapagpanggap at itinuturing na sobrang mapanganib. Nang puntong iyon, naging kilala na sa buong UK ang kaso ni Stephen at dahil sa bagong psychological evaluation nito, marami ang nagsimulang magtanong kung bakit pinalaya sa publiko ang kagaya niyang individual. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglilitis, nagplead ng guilty si Stephen sa kasong pagnanakaw pero itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa 2 kaso ng pagpatay. Sinabihan pa nga niya ang prosekusyon na hindi nila mapapatunayan na siya ay nasa alinman sa mga crime scene. Nagsimula ang paglilitis ni Stephen noong October 4, 2012 at nagtagal ito ng halos 1 buwan. Ang dahilan kung bakit ito tumagal ng ganoon ay dahil palaging tumatanggi si Stephen na lumabas ng kanyang selda para dumalo sa nakatakdang pagdinig. Sa katunayan, 1 beses lang itong dumalo sa korte at ito ay ang araw lamang na bibigyan na siya ng sentensya. Noong simula, nagplead lamang ng guilty ang kanyang depensa sa kasong pagnanakaw pero hindi sa mga murder. Gayunpaman, may matibay na ebidensyang iniharap ang prosekusyon na nag-uugnay kay Stephen sa lahat ng mga crime scene. Sa labas ng bahay ni Betty, may natagpuan silang mga bakas ng bota na tumutugma naman sa suot na bota ni Stephen noong siya ay naaresto.
At kung hindi pa sapat iyon, natagpuan din ang kanyang DNA sa mga kwarto ng dalawang pinatay. Dahil sa mga bagong ipresentang mga ebidensya, muling binago ni Stephen ang kanyang kwento. Hindi siya nagplead ng guilty sa pagpatay kay Betty, pero inako naman niya na siya nga raw ang pumatay kay Reverend John Southerts. Paglilinaw pa niya, manslaughter lamang daw ang kanyang ginawa at hindi murder dahil wala siya sa tamang pag-iisip nang nangyari ang krimen. Pagkatapos baguhin ang kanyang kwento, ipinaliwanag niya sa hukom ang lahat ng nangyari di umano sa isang bagong statement na ibinigay niya sa korte. Ayon sa kay Stephen, habang nag-iisa siya sa isang lumang kubo, lubos na naapektuhan ng droga ang kanyang pag-iisip kaya pinagplanuhan niyang patayin si Reverend John sa loob ng ilang araw. Dinagdag niya rin na ang droga di umano ang nagpalala ng kanyang paranoia at ang tumulak sa kanya upang gawin ang krimen. Matagal nang iniisip ni Stephen na pumatay ng isang miyembro ng simbahan at ng puntong iyon, saka lang siya nabigyan ng pagkakataon. Si Reverend John bilang isang pari ay may open door policy at palagi din itong gustong tumulong sa mga taong nangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit niya hinayaan ang isang katulad ni Stephen na makalapit sa kanya. Tinake advantage ni Stephen ang kabaitan nito at ginamit niya ang pagkakataong iyon upang patayin ng walang awa ang pari. Ang pagplano na ito sa loob ng 4 na araw ay malinaw na nagpapakita ng kanyang hangarin na pumatay kaya tinanggihan ng judge ang kanyang pakiusap na ibaba ang kaso sa manslaughter. Noong November 2, 2012, ang hurado ay nag-usap ng mahigit sa 9 na oras at sa huli, si Stephen Farrow ay parehong natagpo ang guilty sa 2 kaso ng murder at pagnanakaw. Para sa kaso ni John, nagkaisa ang desisyon ng mga hurado na walang duda na ito nga ang pumatay sa pari. Ngunit para naman sa kaso ni Betty, ang boto ay 11 laban sa 1. Nagbago kasi ang isip ng isang hurado nang malaman niyang magkakilala pala dati si Stephen at Betty. Dahil doon, naniniwala siyang hindi si Stephen ang pumatay sa ginang. Nakatanggap si Stephen Farrow ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad sa parol. Siguro, ito rin ay para sa ikabubuti na ng lahat dahil sigurado kung bibigyan nila ito ng pagkakataong makalabas, gagawa't gagawa lang ito ulit ng krimen. Maaaring totoo nga ang kanyang trauma noong siya ay bata pa, pero hindi pa rin ito katanggap-tanggap na dahilan upang pumatay ng mga inosenteng tao. Sadyang nakakalungkot lang na 2 mababait na tao ang namatay dahil lamang sa pagnanais ni Stephen na makapaghiganti. Nang inilalarawan bilang isang kahangahangang babae, si Betty ay isang 77 years old na balo na isa ring mapagmahal na ina at lola. Nagsalita din ang kanyang anak na si Hazel pagkatapos ng paglilitis, nagsasabing bagaman nakatanggap na ng hustisya ang kanyang ina, habang buhay naman nilang dadalhin ang lungkot ng kanyang pagkawala. Si Reverend John Southerts ay isa namang tao na dapat ding alalahanin dahil sa kanyang sariling buhay. Sa katunayan, ang kanyang buhay ay higit pa sa kanyang karera bilang isang pari. Dati itong nagtatrabaho bilang isang abogado, ngunit binago niya ang kanyang propesyon pagkatapos makaligtas sa isang car accident. Mula noon, nakita niya ang kanyang buhay bilang isang milagro at bilang pagpapasalamat sa ikalawang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, nagpa siya itong maglingkod sa simbahan upang makatulong na din sa iba pang nangangailangan. Yun nga lang, sa kadahilanan ding iyon, kaya siya piniling biktimahin at patayin ni Stephen. Para naman kay Stephen Farrow, siya ay nanatili lamang sa loob ng bilangguan sa loob ng 11 years dahil pumanaw na ito ng nakaraang taon lamang noong August 2023. Sana sa pagwakas ng buhay nito, makahanap na rin ng katahimikan ang mga pamilya ni Betty at Reverend John sa kaalamang hindi na siya makakasakit pa muli ng kahit sino mang tao. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.